Ito ang kasaysayan ng pinakamayamang pastor sa buong Pilipinas. Totoo bang chinutsurva niya ang kanyang mga tagasunod? Gaano sila kadami? Saan nanggaling ang milyon-milyon niyang pera? At totoo bang ilang katutubo ang kanyang kinuhaan ng lupa upang maipatayo ang kanyang mansyon? Tara, alamin natin sa history. Mas magandang panoorin mo na ang part 1 upang lubos na maintindihan ang makulay na kwento ng buhay ni Pastor Kibuloy. Disclaimer: lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Kung mahilig kayo sa ganitong topic at iba pang history, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Mga kontrobersiya at kayamanang nakuha di umano sa kasamaan. Pangangamkam ng lupa. Inukusahan ng land grabbing ang pastor, lalo na ng mga katutubo upang palawakin ang kanyang compound sa Davao City. Sa paglipas ng panahon ng lupain si Kibuloy, nagsimula daw ito sa 1 ektaryang lupa na minana niya sa kanyang ama. Ito di umano ay ibinigay ng gobyerno ni dating Pangulong Ramon Magsaysay sa mga nagbalik loob mula sa kilusan ng Hukbalahap noong 1950 bago ipanganak si Apollo Kibuloy. Ngunit ayon sa isang investigative journalist, ang proyektong pagbibigay ng lupa ni Pangulong Magsaysay ay nag-umpisa noong taong 1951. Si Kibuloy ay ipinanganak noong 1950 at hindi ito sa Davao kundi sa Lanao del Sur. Sa 8 ektaryang lupain ipinatayo ni Pastor Kibuloy ang kanyang headquarters, ang Jose Maria College na ipinangalan niya mula sa kanyang mga magulang at ang kanyang mansyon. Noong Abril 2008, inakusahan ng NPA si Pastor Kibuloy ng pangangamkam ng lupa. Siya daw ang nasa likod ng pagpatay sa leader ng tribo na Klata Bagobo na si Datu Domingo Diarog at 3 anak nito. Ayon sa kanyang byuda na si Ginang Emily, ito daw ay dahil sa pagtanggi umano ng kanyang asawa na ibenta ang 2 ektarya ng kanyang lupain kay Kibuloy sa halagang 50,000 pesos. Sinabi niya din na ang mga tagasunod ni Kibuloy ay nagbantang paaalisin sila sa kanilang lupain at maging ang kanyang mga kamag-anak ay inalok ng 20,000 pesos na pabuya kapalit ng ulo ni Diaro. Sinabi naman ni Kibuloy na mali at walang basehan ang paratang at tinawag na anak ni Satanas ang mga rebelde. Ang sinasabing ari-arian ay nakapaloob sa 7 hectares ng ancestral domain na pagmamay-ari ng mga Bagobo sa Tigbuk na katabi ng napapadirang Prayer Mountain ni Kibuloy sa Tamayong. Pebrero 2014. Nasangkot na naman si Kibuloy at ang kanyang sekta sa isa na namang land grabbing controversy. Ang isang ancestral land para sa isang parte ulit ng Tigbuk. Ayon sa mga biktima, ilang armadong kalalakihan ang sapilitan silang inilabas sa kanilang tahanan sa Sitio Diolo. At sinasabing naibenta na ang kanilang lupa kay Kibuloy. Ang Sitio Diolo ay bahay sa 20 pamilya na mula sa tribo ng mga lumad na naninirahan sa Barangay Manuel, Gianga sa Tikbuk. Itinanggi naman ng mga miyembro na may kinalaman ang kanilang pinuno sa nangyayaring alitan sa lupa. Ayon sa kanila ay itinurn over ang karapatan ng lupain sa Jesus Christ Workers and Members Cooperative kapalit ng pera o kagamitan. Private jet at helicopter. Mayroong pagmamayari si Kibuloy na isang Cessna Citation Sovereign Jet at isang Bell 429 helicopter. Ayon sa Evo Jets, ay nagkakahalaga ang private jet ng 8.5 million hanggang 8.7 million, habang ang Bell 429 helicopter naman ay nasa $6.4 million. Mga property sa ibang bansa. Ayon sa pagsasaliksik ng Rappler, si Kibuloy ay mayroong 2 pang property sa US na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Mayroong mansion ang KOJC sa Las Vegas na nagkakahalaga ng $2.97 million o 165 million pesos. Ang isa naman ay exclusive residential property sa Hawaii na nagkakahalaga ng $1.76 million. Bukod pa dito, ang mansyon niya sa Calabasas, Los Angeles, California, isang mayamang lugar kung saan kapitbahay niya daw ang mga Hollywood personalities gaya nila Justin Bieber at Kim Kardashian. Unang binili ng KOJC ang property noong 2011 sa halagang $2.1 million. Ayon sa paglalarawan ng dating mentor ni Kibuloy na si Reverend Gordon Malliori ng United Pentecostal Church, went from a pauper, a beggar, to a multi-billionaire with a lifestyle of the rich and famous.
Nasabi niya ito nang maalalang inimbitahan siya at ang kanyang asawa ni Pastor Kibuloy sa mansyon nito sa California, kung saan una niyang nakita ang bagong sasakyan nitong Bentley at Mercedes. Binigyan pa nga daw siya ng isang kahon na naglalaman ng pera na higit pa sa kailangan nilang mag-asawa para sa 6 na buwan. Ilan pa sa mga ari-ari ang naitalang nabili niya ay isang mansyon sa ilang parte ng Canada gaya ng Toronto, Surrey at Ontario na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Sa dami ng property, negosyo at marangyang pamumuhay, ay iniisip ng mga tao kung saan nga ba kumukuha ng pampondo sa kanyang marangyang pamumuhay si Pastor Kibuloy Construction Company. Mayroon ding sariling construction company si Kibuloy. Tinatawag itong ACQ Solomonic Builders Development Corporation noong 5 ng Enero 2018. Inaward ng gobyerno ang proyekto ng rehabilitasyon ng Farm to Market Road mula sa Napnapan proper hanggang sa Binogsayan Road na nagkakahalaga ng 15,203,000. Marami pang proyekto ng gobyerno sa Davao at mga kalapit nito ang ipinagkakatiwala sa kumpanya ni Kibuloy na nagkakahalaga ng milyong-milyong piso. Malapit na kaibigan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pastor Kibuloy. Nasa mahigit 30 taon na silang magkakilala. Mula 1997 hanggang 1998 ay niregaluhan daw siya ni Kibuloy ng 3 property sa Davao noong maliliit pa ang kanyang mga anak. Aniya, kasi kaibigan na kami ni Pastor before I became mayor. Long time ago kami, 30 years. Sabi niya, bilihan ko iyang mga anak mo kasi kapag nadisgrasya ka sa trabaho mo, namatay ka. Kasi talaga ang hinahabol ko noon, mga kriminal dito, barilan kami. Dalawa sa mga property ay sa Woodridge Subdivision sa Maa, Davao City at ang isa naman ay sa Royal Pine Subdivision sa Matina, Davao City din. Sinubukan daw niyang tanggihan ng mga ito ngunit nabigo siya. Binigyan pa daw siya ni Pastor Kibuloy ng 2 sasakyan, isang Ford Expedition na nagkakahalaga ng 3 million na kanyang tinanggihan at isang Nissan Safari na matapos niyang imaneho papuntang airport at kulangin ang 300 na gasolina ay isinauli niya. Kwento ng dating Pangulo, Safari, binigay niya yun. Tapos binigyan ako expedition. Pagpunta ko airport, 300 pesos, hindi na makabalik. Sabi ko, yun na yan, binalik ko. Tapos itong si Inday nagwala kasi gusto niya. Sabi ko, saan ka ba kukuha ng panggasolina? Para kang buwang dyan. Ibinibigay din daw ni Pastor ang isa sa kanyang sasakyang panghimpapawid noong magsisimula pa lang ng mga kampanya si Duterte sa pagkapangulo. Ngunit tinanggihan niya ito at sinabing hihiramin na lamang niya para sa kampanya. Nakatulong ito upang marating niya ang mga liblib na lugar. Si Pastor Kibuloy ang nagsilbing spiritual advisor ni Duterte sa panahon ng kanyang pagiging pangulo sa bansa. Sa panahon naman na nagtatago si Kibuloy at humaharap sa pagsisiyasat ng gobyerno ng Pilipinas na magsisilbing administrator para sa kanyang mga assets si Duterte. Ayon sa lawyer ni Kibuloy sa Pilipinas na si Fernando Topacio, ang dating Pangulong Duterte daw ay shall see to it that assets are protected, payables are paid, receivables collected, and all financial matters are handled with due diligence, with the end in view of benefiting the members of KJC in the best possible manner. Money-making schemes at pang-aabuso, full-time workers. Ang ibang mga tagasunod daw ay ginagawang full-time workers ng KOJC at sa pilitang pinagagawa ng fundraising activities sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at maging sa ibang bansa. Pinipilit umano ni Kibuloy ang mga administrator ng kanilang sekta na abutin ng mga tagasunod ang kota ng fundraising. At kapag hindi ito nasunod ay makakatikim sila ng pisikal na pang-aabuso mula sa kamay mismo ni Kibuloy. Kung hindi man ay verbal na pang-aabuso. Full-time workers sa North America at bogus charity work. May mga pinakamalaking nalilikom na pera ay ipinadadala ng mga administrator sa North America upang doon manulisit at mag-fundraising. Gagawa nila ang mga ito ng peking visa na di umano ay magta-travel para sa mga gawaing may kinalaman sa simbahan. Pagdating sa US ay kukumpiskahin ng mga administrator ang kanilang pasaporte at pipilitin silang manulisit para sa fundraising. Ika-29 ng Enero 2020. Ni-raid ng FBI ang mga opisinang ng KOJC sa California, Texas at Hawaii matapos makatanggap ng reklamo mula sa dating mga miyembro ng grupo na nagsasagawa ng immigration fraud ang samahan. Mula sa mga testimonya ng mga nahuli, 82 na sham marriage o pakunwaring kasal ang isinagawa ng grupo sa nakaraang 20 years upang mapanatili ng iligal ang mga biktima sa US.
Inimbitahan lamang umano ang mga ito bilang guest sa fundraiser concert para sa charity arm ng simbahan na Children's Joy Foundation. Pagkarating ng mga ito ay sapilitan silang ipasosolicit sa mga donasyon sa kalsada at pagtitinda ng mga pastry gaya ng Krispy Kreme donuts. Ayon sa isang biktima, pinaparusahan daw sila ng pisikal at psychological kapag hindi maayos ang kanilang trabaho at na napakahaba ng oras. Kasama daw dito ang pamamalo ng paddle o kaya naman ikinukulong sila sa isang kwarto at hindi bibigyan ng anumang inumin o pagkain at papatugtugan ng mga record ng sermon ng simbahan. Ang isang babae pa nga daw ay sapilitang pinag-ahit ng kanyang buhok at pinagsuot ng orange t-shirt na may nakasulat na SOS sa harapan at Son of Satan sa likuran. Ang mga opisyal na sina Guaya Kabaktulan at Marisa Dueñas ay nahuli sa Van Nuys, California at si Amanda Estopare naman ay nahuli sa Norfolk, Virginia. Noong 2021 naman ay kinasuhan ng child trafficking na pag-alaman ng mga prosecutor na si Kibuloy kasama ang iba pang miyembro ng kanilang simbahan. Samahan ay inaabuso ang mga nasa 2 taon hanggang 25 taong gulang sa pamamagitan ng pisikal at na pamamaraan. Ang mga kababaihang ito ay tinatawag na pastorals o spiritual wives. Kasama sa trabaho nila ang pagsilbihan ng pastor, ihanda ang kanyang mga pagkain, linisin ang kanyang buong bahay, kasama din ang night duty, kung saan kinakailangan nilang makipagtsurbahan kay pastor. Ito di umano ay kagustuhan ng Diyos at kapag hindi sila sumunod ay tatakutin sila ng pananakit na pisikal, verbal o di kaya naman ay mapupunta sila sa impyerno. Ayon sa dating pastoral ni Kibuloy, ang ginagamit na katwiran na iginigiit umano ng pastor ay ang tinatawag niyang Solomonic Ministry, isang reference kay King Solomon na mayroong 700 na asawa at 300 na mistress. Aniya, mayroong pastoral pa na sisiguraduhin nasa tamang temperature ang kanyang panligo at pagtapos naman ay mayroon pang magpupuna sa kanya. Ganoon daw ka-pampered ang pastor. Ang mga full-time workers daw, bagamat mayroong sariling paaralan, ay pinatitigil daw sa kanilang pag-aaral upang matutukan ang serbisyo ng mga ito sa simbahan. Taliwas sa sinasabi ng kanyang tagasunod na nagbibigay ito ng libreng edukasyon. Ang mga pinagtatrabaho daw ng samahan ay wala daw sweldo o di kaya ay binibigyan ng halagang 200 hanggang 300 pesos depende sa mood ng pastor. Maging sa Singapore ay mayroon ding taga-solicit ang KOJC. Ayon sa isang dating miyembro nito ay kinakailangan nilang makapuno ng 3 lata na umaabot ng halagang 300 hanggang 400 Singaporean dollars. Ang pinakamalaking nairimit daw ay 5,000 Singaporean dollars para sa isang linggong koleksyon. Minsan daw ay nagpapanggap silang mga ulila o di kaya naman ay mayroong mga problema sa pandinig o mata at nais pumasok sa eskwelahan. Ayon sa Chief Legal Counsel ni Kibuloy na si Attorney Michael J. Green na nakabase sa Honolulu, Hawaii, wala daw katuturan ng mga aligasyon dahil ito daw ay isang paninira lamang mula sa dating manager ng aircraft fleet ng pastor na si Shishir Bandari, isang Nepalese. Ayon kay Green, si Bandari ay napangasawa ng isang Pilipina na si Attorney Jade Canada na mayroong mataas na posisyon sa KOJC. Maging ang mga in-laws niya ay mayroon ding posisyon sa loob ng simbahan. Bigla na lamang daw umalis ng Pilipinas si Bandari kasama ang kanyang asawa at in-laws papuntang Amerika matapos malaman na mag-o-audit ang KOJC dahil sa alegasyon ng korupsyon sa kanila. Sinasabi ni Green, di umano ay nakipagsabwatan din si Bandari sa mga dating miyembro sa iba't ibang panig ng mundo upang siraan din ang pastor. Brainwashing. Karamihan ng sinasamantala umano ni Kibuloy ay mga kabataan at kababaihan sa pamamagitan ng pagmamanipula sa mga ito. Pinaniniwalaang ang kaligtasan ay mapapasakin nila kapag ibinigay nila ang kanilang buong buhay sa pagsisilbi sa kanya. Mga mabulaklak na pangako ng kaginhawaan at kaligtasan at sa kabila ng kumakalat na isang kulto daw ang KOJC ay ipinagtatanggol ito ng mga tapat niyang deboto. Noong 2005, inimbestigahan si Kibuloy matapos hilingin ito ng isang ginang upang makuha ang kustodiya ng kanyang anak na babaeng si Arlene Rillion.
Ayon sa kwento ng ginang na si Erlinda de Leon, nang hihikayat ng mga teenager at mga young adults gaya ng kanyang anak na sumapi sa kanyang simbahan si Pastor Kibuloy. Sinampahan ng kasong abduction at illegal detention ng pamilya de Leon ang KOJC. Ngunit dinismiss ito ng mag-edad 19 ang kanilang anak. Mayo 2005, sinampahan ng kaso ng KOJC ang pamilya de Leon at inaresto ang 3 sa kanila. Ngunit napakawalan din sa bisa ng piyansa. Matapos ang 3 taon ay nakita na muli nila ang kanilang anak na si Arlene. Ngunit nagsampa ang dalaga ng kaso laban sa kanyang mga magulang pati na rin sa 3 social worker para sa pamimilit ng mga ito na iuwi siya sa Baguio. Pa sa mga isinawalat ng dating miyembro ng samahan na tumiwalag, ay pinagbabawalan silang magkaroon ng anumang contact sa mga kaanak o kaibigan na hindi miyembro ng samahan. Ang paglabag dito ay may kalakip na mabigat na parusa. Gaya na lang ng isang saksi na si Jerome. Nang makipag-date daw siya sa sinehan kasama ang kanyang nobya na hindi miyembro ng KOJC. Kasama doon na iba pang mayroong nagawang paglabag ay pinapila sila sa isang kwarto. Doon ay nagsalita si Pastor Kibuloy sa isang speaker system. Dahil noong panahong iyon ay nasa US ito. Matapos silang tawagin ng iba't ibang pangalan gaya ng demonyo at iba pa ay ipinag-utos nitong sila ay parusahan na. Ipinauntog daw ang kanilang mga ulo sa pader at pinasuntok ang kanilang sarili hanggang sa magdugo habang pinapahiran ang kanilang mga mata, bibig at ibaba ng sili. Napasapi pa daw ang isa sa mga kasamahan niya na pinaparusahan na akala ko langit ito. Yun pala, impyerno. Pagkatapos ng parusa ay dinala sila sa isang isolation room na walang maayos na ventilation at iniwan sila doon ng 2 araw. Nang bumalik ang mga opisyal ng KOJC ay may kasama na silang armadong grupo. Sa pilitan silang pinapirma ng waiver bago pinagpahinga ng 1 linggo sa utos na din ni Kibuloy. Matapos ito ay dinala sila sa Makati kung saan magiging parte sila ng isang demolition project. Kasama ang isa pa ay sinunggaban niya ang pagkakataong tumakas habang tulog ang isang armadong gwardya. Minsan ay natanong ang isang tagasunod ni Pastor Kibuloy kung sadyang mga magagandang kababaihan nga lang ba ang choir na kanilang pinipili upang lumabas sa telebisyon. Pinabulaanan niya ito at sinabing una ang talento. Dagdag pa niya, ang paniniwalang anti-LGBTQ ang kanilang simbahan. Dinagdag niya rin na pinaniniwala ang anti-LGBTQ ang kanilang simbahan. Sinabi niyang mayroon silang komunidad ng mga reformed LGBTQ members na ginagamit nila ang talent sa interior design, furniture design, at hair and makeup. Ito daw ang nag-aalaga sa mga choir members. Sa paglabas ng mga testimonyan laban sa samahan at kay Pastor Kibuloy, ilang ulit nang nagkaroon ng hearing ang Senado sa Pilipinas laban kay Kibuloy. Ngunit kahit kailan ay hindi sumipot ang pastor sa mga hearing sa kabila ng mga subpoena at order ng pagpapatawag sa kanya. Pebrero 2022, inilagay si Pastor Kibuloy ng Federal Bureau of Investigation sa kanilang top most wanted persons list. Kasama din dito sina Teresita Dandan at Helen Panilag para sa kanilang partisipasyon sa scheme ni Kibuloy. Sa ngayon ay nagtatago ang pastor at hindi pa natutunton ang kinaroroonan niya. Pag-aaring ginto, isa sa kanyang pangangaral sa TV program niyang Sounds of Worship ay sinabi niyang bawat bansa ay mayroong gold reserves na pang-backup sa kanilang ekonomiya. Ang pinakamarami daw ay ang United States na mayroong 8,000 metric tons of gold. Pangalawa daw ang Germany na mayroong mahigit 5,000 metric tons of gold at sinabi niyang pag-aari niya ang lahat ng ito. Kasabay ng palakpakan at hiyawa ng kanyang mga followers na nakikinig. Dito lamang Agosto 2024, nakiusap ang KOJC sa Davao City Engineering Office na itigil nila ang paggamit umano ng drill ng PNP. Ito ay matapos ang paggamit nila ng iba't ibang kagamitan sa paghahanap kay Kibuloy sa isang di umano'y underground facility. Sinabi ng KOJC sa kanilang media arm na SMNI, ang PNP umano ay naghahanap ng mga gold bars dahil sa paggamit nito ng Proton Elic LB-8, isang high-sensitivity metal detector. Bukod sa gamit nito sa security screening at geological survey, kaya nitong makadetect ng iba't ibang metal kasama na ang gold. Bukod dito ay gumamit din daw ang PNP ng jackhammer at black box. Ayon sa legal counsel ng KOJC na si Israelito Torreon, ay tila treasure hunting na ang ginagawa ng PNP. Aniya, nako mukhang nagkatotoo yata ang panaginip. Parang treasure hunting na ata ginagawa ninyo sa property ng KOJC. Huwag naman sanang ganon. Sa isang hiwalay na panayam, sinabi niyang,
Kung tao ang hinahanap mo, bakit metal detector? Baka gold na ang hinahanap dito. At saka, kung may makikita silang gold, yun na ang magiging dahilan nila because Article 12, Section 2 and 3 of the 1987 Constitution, the state has the power to control any and all natural resources. Dahil kung may mahanap silang kayamanan, mayroong hati dito ang gobyerno. Ipinagkaloob naman ni Judge Mario Duaves ng Davao City Regional Trial Court Branch 15 ang petition ng writ of amparo na hiling ng KOJC. Ipinag-utos ang cease and desist sa ongoing operation ng PNP sa loob ng KOJC compound upang arestuhin si Kibuloy. Ipinatanggal ang mga barricades, barriers o blockades na humahadlang sa pagpasok at paglabas sa compound ng mga tagasunod sa relihiyon base na rin sa karapatan nilang i-practice ito. Sa kabila nito ay nagpatuloy pa rin ang PNP sa kanilang paghahanap gamit ang heartbeat detector at life and motion tracer. Hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Pastor Kibuloy? Saan kaya siya nagtatago? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.